Basahin natin bilang pagpapatuloy sa ating series na Fear Not, huwag matakot. Pakisabi nga sa katabi mo, Fear Not. Luke chapter 1, 5 to 7, saka Luke chapter 2, 8 to 12. Sa Tagalog po, sabay-sabay nating basahin. Ready? Go! Sa mga araw ng Herodes, ang hari ng Judea ay may isang saserdote. Kasama siya sa pangkat ni sila ay kapwa matuwid sa harapan ng Diyos, namumuhay silang walang kapintasan sa lahat ng utos at mga tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak sapagkat si Elizabeth ay baog at sila ay kapwa matanda na. Luke 2, 8 to 12. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang. God bless the reading of His Word. Let's all be seated na po. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Pasensya na po at medyo late tayo nag-start. Inasikaso po namin si Jethro. Hindi ho kami masyado nakatulog dahil mula pa po last week ay nahirapan po ang health ni Jethro. Pumunta kaming Rizal. Mukhang hindi ho naging maganda yung pagsama namin sa kanya dahil sa kanyang sitwasyon. But we're just so thankful na nakasama pa rin namin siya ngayon sa aming pagsamba. Usually po, pag pinag-aaralan po o pinag-uusapan yung salitang Pasko, kahit po sa konsepto po ng isang bata, ang papasok agad po na kaisipan ay ang Pasko'y masaya. Siyempre po, ang Pasko po ay isang espesyal at natatanging okasyon. Kaya nga po, pag tinanong mo raw po yung mga bata, handa ka na ba sa Pasko? Ay, wala akong kagatol-gatol. Ang sagot po kagad niyan ay, ready na. Pero kung tatanungin ko po yung mga tatay at nanay at ate ng mga bata, kayo po yon, mga adult, yung mga nagbabayad po ng bayarin. Sabi nila, uy, ngayong Pasko, bata lang ang mamamasko ha, hindi na yung mga matatanda. Sabi po ng mga matatanda, ba't hindi kami pwede? Kami yung nagbabayad ng kuryente. Kung ang mga bata po ready na sa Pasko, kayo po, tatanungin ko po kayo, are you ready for the Christmas? Parang hindi masyado, no? Okay. Tanungin ko ulit kayo, handa na ba kayo ngayong Pasko? Parang malamya, ano? Yes. Parang napipilitan lang, no? Maraming kanta patungkol sa Pasko, at alam nyo po, sabi ko nga kay Pastora, ang Pasko po, ang tagal mong inaabangan, kaya pag magde-decorate ka ng Pasko, magsimula ka na ng bare months. Bakit? Kasi po sa tagal ng pag-abang neto, pagdating ng 25, parang ang bilis matapos. Ang bilis mag-die down ng spirito. Ang bilis po mawala yung kagalakan, lalo na po kung nakapokus tayo sa maling focus sa buhay. So I'm not saying na hindi dapat maging masaya sa Pasko. We talk about it sa Sambang Gabi. Pero sa ating pong series na Fear Not, ngayon pong araw na ito, ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga na to ay para po doon sa hindi po kapareho ng nararamdaman po ng karamihan sa atin. The title is, When You're Not Having a Merry Little Christmas. What do we do kung yung katabi mo, kung yung kakilala mo, kung yung mahal mo sa buhay, o di kaya ikaw mismo ito, hindi mo maramdaman na mukhang merry ang Pasko na darating para sa iyo. Hindi natin sinasabi na hindi tayo naniniwala sa Pasko. Ang sinasabi lang po natin, it's just that I don't feel that Christmas is coming. Hindi ko lang maramdaman yung spirito. No? Siguro po, may mga nangyari, may mga sitwasyon, o di kaya po, meron pong mga kalagayan tayo sa ating buhay na hindi po natin maiiwasan na mangyari. Meron akong nakausap na isang, hindi ko nababanggitin ko anong relihiyon niya, but we talk, kaibigan ko po siya. Sabi niya, alam niyo po, Pastor, hindi po kami nagsa-celebrate ng Pasko.
And that's okay kung hindi sila nagsa-celebrate ng Pasko. But let me ask you the question, no? Why do some religions don't celebrate Christmas? Or siguro po, why do some people don't celebrate Christmas? Kasi po pwede pong they believe on Christmas, but they just don't want to celebrate Christmas. Magkaiba po yon. Alam niyo po, niresearch ko ho kung ano pong reason bakit hindi sineselebrate o pinagdiriwang ng iba, kung hindi man karamihan, ng ilan, ang Kapaskuhan. Una po, it's because of their own choice. Choice nila eh. Kung isa-celebrate nila o hindi, nasa kanila yun at hindi po natin pwedeng kontrahin yon. Pangalawa, other people don't celebrate Christmas because it's according to their belief or practice or tradition. Yun po yung nakalakhan nila. Andito ba si Brother Don? Nasa baba si Brother Don. No? Si Brother Don po ay accounting supervisor sa Toyota Saudi Arabia yata, no? Ayon sa kanya, ang Pasko hindi maluwag na okasyon sa kanila kasi ang mga boss po niya hindi po naniniwala sa Pasko. At sa Pasko at bagong taon, pag nagpalit po ang taon, ito ho yung pinaka-busy nilang lahat kasi nandun po lahat ng consolidation, nandun po lahat ng mga files na kailangan po nilang ayusin, kailangan nilang abangan. Mabuti na lang si Brother Don ay naniniwala na may Pasko. So, yung iba po hindi naniniwala na may Pasko because it's their own choice. Yung iba naman po, yun po yung kanilang religion, tradition. Pero I found out, yung iba po hindi naniniwala sa Pasko at hindi nagsa-celebrate ng Pasko, it's because they have experienced something in their life. Something happened. Kaya po ngayong Pasko, pag meron ka pong nakitang kakilala, may nakausap pang kakilala, kaibigan ka mag-anak na mukhang grumpy, ano ba ibig sabihin ng grumpy? Parang nakasimangot, no? Parang galit, parang padabog, no? At mukhang hindi masaya sa pinapasyalan nyo, sa pagkain nakahain sa pagkainan nyo, huwag nyo pong tanungin na, ano bang problema mo? Or sa English po, what's wrong with you? Siguro po magandang tanong sa counseling is, what happened to you? Ano nangyari kaya sa kanya? Ano kayang pinagdaanan nito? Halimbawa, Christmas party, Christmas gathering. Pagdating ng isang kaibigan mo o kakilala mo, kamag-anak mo, pagod, nakasimangot, uy, ngumiti ka naman! Ano bang problema mo? Hindi po ba't mas maganda kung ang tanungin at isipin at intindihin mo ay, ano kaya pinanggalingan nito? Amen? Ilang traffic kaya ang sinagupa nito? Sino po pupuntang Baguio ngayong Pasko? Mahaba po yung traffic. Bago ka makarating ho doon, sabi nila, hindi ko sure, 70% daw ng population ng buong Luzon pupuntang Baguio. Eh kung sasali ka pa, mga 71 to 73. No? So, tanungin natin at maging maunawain po tayo sa bawat isa. Meron din pong tinatawag sa Pasko na holiday grief or loss. Ito ho yung uri ng disorder na kung tawagin po ay SAD, Seasonal Adverse Disorder. Nakakaramdam po ang isang tao na meron pong mental condition ng kakaibang kalungkutan dahil nagbago yung panahon. And it is also during December na may pinakamahabang gabi at may pinakamaiksing araw. Sa ibang bansa po na hindi sinisinagan masyado ng araw, most of them are experiencing SAD disorder. Bakit? Dahil ngayong sunlight, ang laki na itutulong na ito sa katawan ng tao to make him mentally well, pero bukod ho doon, yung kalungkutan na dala neto sa ating mga buhay. Let me give you an illustration. Hindi po tayo magtatagal kasi focus po natin ngayon ay yung K-pop. Hindi po. Hindi po. Sino ho dito, you're thankful na nandito ka ngayon sa ating pananambahan. Palakpakan niya po muna natin si Lord. So, building on that thought or principle na binanggit ko kanina, I'd like to use this illustration. Kakilala niyo po ba o naalala niyo po ba, narinig niyo na po ba yung The Grinch of Christmas? Sino po nakarinig na? Okay. Ito po ay isinapelikula, cartoons, animated, at meron din pong yung actual po talaga na pelikula. Well, yung Grinch of Christmas, hindi ho yan yung sapatos ni Kobe Bryant na napakamahal. Pero yung Kobe Grinch po talaga, ang concept po noon, nung naglaro po ang Lakers laban po sa isang kalaban na NBA team,
Dahil Mamba mentality si Kobe Bryant eh. Ang sinuot po niyang sapatos, the Grinch, color green, na naging color red po ata yun eh. Pero ang ibig sabihin po ng Grinch of Christmas, sino po nakakaalam? The enemy of Christmas. Pag sinabing Grinch, although it connotes grumpiness, grumbling, walang pakialam, indifferent, inis sa Pasko, pwedeng nandito ka ngayon sa church, pero you're being Grinch. No? I'll explain later mamaya, no? Kasi ang ibig sabihin po ng Grinch, kaya nga po, tinaguran silang, yan yung Grinch. Bakit? Bakit ayaw na ito ng Pasko? So the Grinch of Christmas has been all around sa Hollywood at sa mga TV for almost 53 years from now. Hindi lang po natin masyado napapansin yung green po na creature na yan. At ito po ay nakatira sa isang cliff, sa isang bangin, overlooking a village na ang pangalan po ng village na ito is the Whoville. Everybody say Whoville. W-H-O, Villa. The Whoville pertains to the who? The humans. Siya kasi yung creature na green, ang color. Siya po ay ill-tempered, madaling magalit, maiksi ang pasensya. At isang bagay po ang kilala, ang The Grinch, ayaw po niya ng Pasko. Siguro po, ito siguro yung pinaka-best illustration natin na when you're not having a merry little Christmas, yung pamagat nga po natin. Nagtanim po siya ng matinding sama ng loob sa mga villagers sa Whoville because the Grinch of Christmas is, ang ibig sabihin po niya is, the person who does not like other people celebrating or enjoying themselves. He is an antagonist, kontrabida. A person who does not like Christmas. May kilala po ba kayo? The Grinch? Siguro lola nyo, tita nyo, o kapatid nyo, kapitbahay nyo, no? Ayaw na nagpapatugtog ka. Ang synopsis po ng kwento o plot ng kwento is, nakatira po siya sa Mount Crumpet. Nasusundan niyo po ba ako? Say amen po. At galit na galit siya at inis na inis siya. Bakit? Lalo na, nung merong isang time na nag-celebrate po ang mga taga-Whoville villagers ng matinding selebrasyon ng Pasko na may paputok pa, pasabog, may mga kantahan pa, nagalit po si The Grinch. Alam niyo po kung anong reason niya? Hindi po dahil ayaw niya ng Pasko. Nagalit po siya sa mga taong nagse-celebrate ng Pasko. Are you ready? Kasi wala silang respeto sa katahimikan at kapayapaan ni Grinch. And you would be amazed kung tututukan at titingnan lang po natin yung mga kaibigan, kakilala po natin, kahit po dito sa church. Maraming mga tao, parang ang dating antagonist pag may Christmas party, may Christmas celebration. Gala tayo, wag na, malayo, matraffic, magastos. Parang pag tinitingnan mo, kulang na lang na ito magkulay green eh. The Grinch to eh. Ang reason po pala ng The Grinch is not that ayaw niya na ang tao nagsa-celebrate ng Pasko. Kaya lang po, ang dating sa kanya, whether it's right, tama ba yun sa kanya o mali, ay nakakaabala ang mga tao na to at hindi sila sensitive sa ibang nilalang na nabubuhay sa paligid nila. Amen? Bago ako magtuloy when we celebrate Christmas, be sensitive sa kapitbahay ninyo at sa iba. Amen? Pag kayo po'y pupunta sa mga kamag-anak ninyo o may dadalaw sa inyo ng mga dalaga o binata, huwag niyong tatanungin, may asawa na ba kayo? May trabaho ka na ba? Kailan ka ikakasal? Pumayat ka ata, ang taba-taba mo naman. Hello, tama po ba yon? Kasi kung minsan po, we are not actually doing harm or intending harm sa kanila, pero the way we present or the way we approach Christmas ay offensive, saka insensitive sa ibang mga tao. Okay po ba yun? Hello? Kaya ang ginawa po ni The Grinch, nasusundan niyo po ba ako? Kasama kanyang asong si Max, nag-costume po siyang si Santa Claus at pinagnanakaw po niya lahat ng mga regalo na intended dapat sa mga villagers. That's why ang isa pong moniker o alias ng The Grinch is not just the enemy of Christmas, but ang tawag sa kanya,
the one who stole Christmas away from people. Do you know someone na sa isang reason or rason na hindi mo maintindihan, parang yung ginawa niyang action, parang ninakaw niya yung kagalakan, yung saya na dapat na matitikman mo at mararanasan mo ngayong Pasko. Siguro maganda rin nating pag-aralan at tanungin, no, ano kayang nangyari dun sa kanya? Ba't niya ginagawa yon? Amen po. Ano po ang totoong kwento ni The Grinch? Ito po ay isang life story ng author na ang pangalan po ay si Dr. Seuss. Let me tell you what happened to him. Dr. Seuss claimed that the character of Grinch was actually himself. Siya yun. Alam niyo kung bakit? Because while Christmas was approaching sa kanilang buhay, yung health problems po ng kanyang asawa, it get worse during Christmas time. Tumindi po ang karamdaman na kanyang misis, at siya po ay nalungkot, at siya po ay nadismaya, na ang Pasko na dating Kristiyano ang selebrasyon, naging commercial. Nandun na po si Santa, nandun na yung Coke, nandun na yung regalo, bilhin mo to, bilhin mo doon. Sabi niya, para yatang nalayo na sa tunay na kahulugan ang reason ng Pasko. By the way, balik tayo sa kwento ng creature na The Grinch. Wala siyang pamilya. At dahil wala siyang pamilya, yung paraan ng panggugulo niya sa Pasko, being the Grinch or being Greenwich, hindi po yun yung pizza ha. Being Greenwich, ay isang paraan po niya para magkaaway-away ang pamilya at magkawatak-watak at walang Paskong masaselebrate. You know, naniniwala tayo sa prinsipyo that hurt people will always hurt people. Ang isang taong nasaktan, mananakit din sa iba sa paraan na hindi man niya gusto. At ito nga po ang ginagawa ng The Grinch. Can I show you an illustration? Sana nalagay dito, no? Isang lola na 100 years old na. Wow! Alam niyo po kagandahan ng lola na to? Buhay pa po lahat ng anak niya. Ano po ang edad nila? 70, 56, 66, 64, 68, 62, 58, 74, 78, 76, 60. At ang kanilang nanay, 100 years old. May tanong po tuloy ako ilang taon kaya ito nag-asawa? Mahaba buhay, no? Pero si The Grinch, hindi po niya na-appreciate yan. Hindi po niya hindi po siya humahanga dyan. Bakit? Kasi wala nga siyang pamilya Walang nagmamahal sa kanya. Can I just say this, mga kapatid, no? Be sensitive sa mga babatiin nyo ngayong Pasko. Ba't wala pa kayong baby? You don't know the agony na meron po sila habang inaantay po yan. Amen? Be sensitive po kayo pagka pinag-uusapan po yung anak na black sheep. Wala siya dito kasi pasaway yun, no? Maring galit yung magulang na yon dun sa anak niyang yon, pero hindi mo alam kung gaano po siya nasasaktan na hindi niya kasama yung anak niyang yon. Hello po. Let me give you practical things na kung ano yung mga hindi dapat gawin ngayong Pasko at kung ano dapat gawin. Number 1, don't compare or associate people sa isang bagay. May trabaho ka na. Saan ka nagtatrabaho? Sa BGC siguro. Bakit? You're using an iPhone. Ibig sabihin, pag Android, sa baliwag lang, be sensitive po. Kasi baka mamaya, lumilikha tayo ng Grinch sa isang tao. Hello? Don't demand or require. Alam mo, by the way, hindi ho namin dinimand na mag-K-pop po kayo ha. Sa kagustuhan po niyo yung manalo sa premyo. Hindi, joke lang po. Gusto rin po natin, no? Huwag tayo mag-demand. Alam mo, magdala ka ng ganito dapat sa'yo kasi ang dala namin ganito. Sometimes guilty po tayo dyan Tama? Ice cream sa'yo ha. Okay. Ikaw pa nagdesisyon sa kanya, no? Let us be sensitive. Don't manipulate and question.
When I say manipulation, yung kinokontrol mo yung tao, marami pong paraan ng manipulation eh. Nandun po yung nagagalit tayo, nandun po yung meron tayong pinamba-blackmail, pero isang famous manipulation ay yung self-pity. Sakit kasi ako eh. Wag niyo na lang ako isama. Matuloy na lang kayo. Ako lang dito. I'm so sorry kung totoong may sakit po talaga, but I'm just saying, kung minsan, magigilty ka rin. Bakit? Ikaw ang dahilan, ba't di natuloy lahat eh? That's a form of manipulation as well. Ito nararamdaman ko eh. Ano pakialam nyo? Patayin yung tugtog na yan. Ayoko niyan. Malungkot ako eh. Pwede namang mag-compromise ng konti, hinaan ng konti, dito muna ako sa kwarto. Hello? Amen? Don't judge, don't criticize. Pag nag-meet kayo sa mga reunion, Christmas program, wag mo siyang iskan mula ulo hanggang paa. Yung pagpasok, tinitingnan mo kagad anong suot nito, anong tatak ng sapatos nito, ano kayang damit nito, magkano bilhin nito, sale ba to, o original o hindi, hanggang sa muka. Ilang layer yung palitada na nilagay niya sa kanyang makeup. And then, don't push people to the edge. Hanggat kaya, huwag magagalit, baka mamaya, mauwi pa sa tampuhan, araw pa man din ng Pasko. Instead, ang dapat natin gawin, do love people unconditionally. Do give people some place and space. O, hayaan mo lang, nagtatantrum siya. Di ba? Pag Pasko, mga may edad, mga senior, gagalit sa mga bata, wala kang magagawa, nagtatantrums eh. That's why sa church, okay lang po sa akin, mga bata nagtatakbo-takbo dito. Mas mahalaga sa akin na mag-church kayo at hindi kayo mapipigilan ng kakulitan ng anak ninyo para hindi sumamba. Huwag lang po kung aagawan ng microphone dito. Mukhang malapit na kasi kalaunan, dyan lang yung takbo-takbo. Ngayon, dito na kagad eh. Naalala ko tuloy sa isang church eh, may pulpito, may batang pumasok, naka-short na maiksi, sumasayaw-sayaw pa ng ganyan. Sabi ko, naku po, nagbabaging pa ata to. Huwag lang po mangyari yon. Hindi po natin papahintulutan na. Do respect and value people. Do exercise humility and sensitivity. Do practice patience and tolerance. Sabihin mo nga sa katabi mo, magiging mapagpasensya ako ngayon sa iyo ngayong Pasko. Sige po, ready go. Punta po tayo sa movie lessons ng The Grinch. Sana po nasundan po ninyo. Pero kung hindi man po, panoorin niyo po sa recording. No? Now, listen. I'm not giving an excuse kay Grinch because ito rin po yung problema natin. Every time you fail to appreciate others like the Grinch, sige, given po na wala kang pamilya, maingay po yung mga Hubel villagers, every time you fail to appreciate and you focus sa yung grumbling, you will become a Grinch. People find many reasons to complain this Christmas, but none to express gratitude. Kaya alam niyo po, nangyari sa kwentong The Grinch, lumiit yung puso niya. Sa sobrang liit ng puso po niya, panoorin niyo po ito, pwede niyong sabayan yung mga anak ninyo, wala siyang room para magmahal at umunawa sa iba. Kaya nga po, The Grinch ang mukha niya at ugali niya. Sinabi ko kanina, intindihin natin yung mga may Grinch-like feeling or situation ngayong Pasko. But ang warning po, hindi mo rin gugustuhin maging Grinch forever. Dahil pwedeng naging Grinch ka nung Pasko, pero pwedeng ituloy mo na ito hanggang sa susunod na taon. At yun na yung ugali mo. So, question. Si Grinch ba ay victim or villain? Siya ba'y biktima lang? Or siya po ba ay kontrabida talaga? Ano sa tingin niyo? Kaya ba siya naging ganito dahil ganito ang ginawa ng mga tao sa kanya? O siya'y kontrabida talaga, ano man po ang dahilan pa eh. Alam niyo ang sagot? Both. Pareho. Because if you continue to play victim, you will victimize other people. Amen? Okay? Sandali, parang, hindi ba minamanipulate ko na kayo sa pagsagot? Opo, Pastor. Naging conscious na ako, no? Well, ang victim mentality, lagi mambibiktima. May sasabihin lang po ko sa inyo, no? Ano man ang nararamdaman nyo po ngayong Pasko, o kahit ngayong oras na to,
maawa po kayo sa iba at maging maunawain na hindi po kapareho ng nararamdaman ninyo. Let us be sensitive. Amen? Minsan, pagod na po kami ni Pastora, gusto pa nila Jethro pumunta dito, punta doon. Ang sakit na ng likod ko kasi basta masakit sa likod ko, sabi ko, hindi ko na sila kaya. Sabi ko, hindi ito tungkol sa kung kaya natin o hindi. Tungkol ito sa anak natin. At ang sabi naman ni Pastora, yes, sige, antok na kami, sige, samahan natin sila doon. Pag nasa church, uupo lang sila dyan, tatakbo-takbo. Ang sabi ni Pastora, pag nasa pasyalan, ito na yung time na nanghihingi sila ng moment para sa atin. Ibigay natin. Amen. Anong nagpabago sa puso ng Grinch? Good news. Nagbago po siya. Wow! Palangpakan naman natin si Lord. Kahit yung Grinch nagbabago. So wag mong isipin hanggang dyan ka na lang, may stuck up ka sa Grinch personality. May pagbabago. Alam niyo po ang nagbabago sa kanya? At the end, having learned that stealing the present does not destroy the whose fellowship, the humans, he began to see the deeper meaning of the holiday. What is it? Anong meron sa Pasko na to na kahit anong gawa ng pagnanakaw ko o paggugulo ko para masira ang kanilang kasiyahan, lagi silang nauuwi sa pagkakaisa at pagmamahalan. Ang hindi po alam ng The Grinch, kalaban siya ng Pasko pero hindi niya alam ang kinakalaban niya, ang Kristo na ng Pasko. Kasi si Kristo ang may dala ng Spirito ng Pasko. Which means, kahit ayaw mo yung Pasko, may dahilan ka, lagi mo lang tatandaan, hindi ito kasi tungkol sa sarili lang natin. Tungkol ito sa kagustuhan din ng ating Panginoon. Si Cindy Lou, tingnan natin yung picture. Siya po, andyan ba? Nalagay ba? Si Cindy Lou, isang batang maliit, nakulot po yung buhok, at ang humor po, ginaya po niya yung itsura, yung buhok ni The Grinch, no? Cindy Lou was the catalyst of compassion that initiated the change in the Grinch outlook. Lahat ng mga villagers sa Hubil, galit kay The Grinch, hinahanap po siya, tataragitin siya, papatayin po siya, pero iba si Cindy Lou. Inintindi niya, hinanap niya, at kinausap niya patiently, at ipiniliwanag po niya kay The Grinch kung ano po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Alam niyo nangyari? Gusto niyo po malaman? The moment that Grinch experienced love and compassion, his heart grew bigger. Lumaki. Ang puso niya, 3 beses ang laki. Ano pong lesson? The story of The Grinch is a powerful reminder that kindness and love have the greater power to transform even the hardest hearts. Kahit ang pinakamatigas na puso, pwedeng baguhin ng isang tapat na pangunawa at pagmamahal. So therefore, ito yung conclusion. The Grinch actually didn't hate Christmas. But he resented the emptiness and hypocrisy he saw stemming from his own feelings of exclusion and loneliness. Siya rin po pala may gawa. Siya rin po pala may Alam niyo po, hindi ko po gusto yung K-pop na tayo po ay magbibihis dito, pero hindi ito tungkol sa gusto ko. Tungkol ito sa kung magiging masaya ba ang ating church. And I'm for it. Ang gusto ko, alam niyo, pag akyat pa lang po, nakita ko yung nag-effort po sila. Sabi ko, Lord, thank you. Mahalaga sa akin, masaya yung iba, hindi lang na ako yung masaya. Kayo rin po ba'y ganon? Kasi yun po yung gusto ng Panginoon sa atin ngayong umaga na to. Gusto ko rin ba mag-church? Hindi nga kaya lang ako yung pastor Pero gagawin ko ng paulit-ulit. Bakit? Para kay Lord at para sa inyo. Kasi gusto ni Lord, masaya tayo. Amen po. By leading with love and empathy, we can brighten someone's world not just at Christmas but every day. So, ang powerful message po ngayong umaga na to is this. It's okay if it's not the most wonderful time of this year for you and for your family. Okay lang po yan. Wag mong pilitin na maging masaya kung hindi ka talaga masaya sa loob. Pero hindi po
at the expense na nanakawin mo yung saya ng iba, kagaya ng The Grinch. Amen? Kung hindi ka masaya, umupo ka lang sa gilid. Pero huwag ka mga agaw ng saya ng iba. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag killjoy. Nagmamanipulate na naman tayo, no? And ngayong umaga na to, I would like to say this, no, that God sees you, God feels you, I feel you, and He knows what exactly you feel today. It's okay not to be okay on Christmas. Nako, yung iba ho sa inyo dito, dismayado na, sa exchange gift pa lang sa school. Nag-effort ka na more 300, binigay sa'yo, pang 50 pesos lang. Saklap. Abang na abang ka, kahit gusto mo nang umuwi sa Christmas party ng work nyo, hindi ka nabunot. Pero yung katabi mo na walang ka-effort-effort, 3 beses nabunot. And maybe you're not okay ngayon, wala kang bonus, wala kang 13th month, walang nangyaring significant sa buhay mo. Pero ang message po ni Lord, ngayong umaga na to, okay lang kung hindi ka okay. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo nga sa kanya, it's okay. Diba? Sino ho dito, thankful ka kahit hindi ka okay, nag-church ka pa rin dahil gusto mo para kay Lord ang gagawin mo. Yun yung mahalaga. Diba? Don't be a Grinch just because you're feeling greenish, you want to become a Grinch. Don't fake it. Don't suppress it. Do express it. Gusto mo bang sumigaw? Sasamahan ko kayo doon sa isdaan. Kaya no? Babato kami doon ng taksyapo. Sino po ang malungkot dito? Sawi. Pupunta tayo sa Camp Sawi Camp doon sa DRT. DRT ba yun? Okay lang naman yun, di ba? Pero kapatid, express mo ng tama. Express natin ng tama para hindi lang sa wala tayong na-offend, kundi malay mo yung paraan ng pagtrato mo sa iba, babalik sa iyo ng Panginoon, and in this sense, God will heal you. Ito magandang tanong, no? Tanungin natin sa sarili natin, ilang taon na ba tayong Grinch? Hindi tayo gumaling-galing. Ilang taon na ba nating nilalabanan ang spirito ng Pasko kasi may pinagdadaanan tayo? Don't be a Grinch. Don't be a villain just because you're a victim. Taas nga pong kamay yung mga Gen X dito. Gen X. Millennials. Millennials and Gen X. Okay. Hindi nyo alam kung anong category po kayo. Gen X po yung mga kabataan po ngayon. Okay, taas kamay lahat ng mga bata. Okay. Mga high schoolers. Okay, Gen X po kayo. Okay, hello? Ang tawag po sa inyo, hindi po ako nagsabi na ito ha, I'm just stressing a point ha. Nakikinig pa rin po ba kayo? Ang tawag po sa inyo, huwag ko kayo magagalit muna. Let me explain po ha. You're a bunch of weak and soft crybabies. Sorry ha, binabasa ko lang yung na-research ko. Ang tawag sa inyo, ang dali niyong umiyak, iyakin kayo. Ang dali niyong magtampo. Ayan, mga nanay, yes na kagad. Ang dali niyong mapaghinaan ng loob. Totoo po ba yan? Naku po, baka mag-uwian ng mga to. They say that today's generation is full of crybabies who do nothing but complain. Totoo? Sinagot ho ito ng isang article. Ang sabi po niya, I beg to differ or disagree. Because this generation is learning to name what hurts and speak what others were too afraid to say. O palakpak mga Gen X. Parang ayaw na nila Nasaktan ba kayo nung sinabi kong crybabies kayo? Pero totoo, di ba? Marami kasing mga baby boomers, mga 1980s, 1970s, sinanay po tayo sa hirap. Martial law, survival mentality, hindi tayo marunong umiyak, hindi tayo marunong dumaing. Yun naman po ang advantage ng mga millennials po sa atin. Kaya nilang sabihin yung totoong nararamdaman nila right at that moment.
And sometimes po, it helps. Parang hindi ho kayo natatamaan, no? Ang sabi po dun sa article, they are unlearning silence that broke their parents and breaking cycles that were passed down like heirlooms. At ang sabi po ng millennials, if that looks like complaining to you, perhaps we have confused courage with quiet suffering. I agree po sa millennials. Go, millennials. Go, cry babies. Perhaps we have forgotten that change begins when someone dares to say, hindi ako okay. Hindi po ako okay. Doon nagsisimula ang tunay at pasimula ng pag-aayos at pagbabago pag umaamin po tayo. Palakpakan niya po natin ang mga millennials. So binabalance lang po natin ha. Sabi po ng mga nag-yes kanina na magulang, napahiya yata ako. Sabi nila, ang bilis mo naman umiyak. You don't know what others feel right now. Kung may kaibigan ka, may kakilala ka, mabilis umiyak, hindi mo kasi alam kung anong pinagdadaanan nila. May nilagay po ako dyan, kailan ba marirealize ng mga tao na hindi tayo pare-pareho ng emotional capacity? Something might be heavy for me and for you na hindi mabigat sa iba. Pero that doesn't mean my feelings are invalid. Totoo po yung nararamdaman niya. Okay po? So tapusin po natin ito. 4 po na principles for power. Okay, principles for power. Even though you're not okay this Christmas, kahit hindi ka okay, sabihin mo nga sa katabi mo, kahit hindi ka okay ngayong Pasko, may dapat kang gawin pa rin. Kasi kung hindi, you will become a Grinch forever. Gusto mo ba yan? Kayo manggi ka pero gusto mo green ang kulay mo. Number 1, be hungry. Seek God and His love. Hanapin mo yung love ni Lord, hindi sa kung saan-saan at sa mga maling lugar. Kasi you will always feel empty. Seek God, look for God. Sabi po ni Saint Augustine, for your sake you have created us, and our heart is restless until it rests in you. Hindi yung magandang scenery, lugar, kapihan ang magbibigay sa iyo ng katiyakan at assurance, kundi yung embrace ng ating Panginoon. Blaise Pascal said, there is a God-shaped vacuum in our hearts that only God can fill. Sino dito naniniwala, mahal ka ni Lord kahit ano pang nararamdaman mo? Say amen na malakas. Amen. Sino dito naniniwala kahit nagkamali ka pa at pumalpak ngayong Pasko, mahal na mahal ka ng Panginoon? Say amen. Amen. Wow. Take away truth natin dito. The question is not how much you love God. The question is how much you know that He loves you. Believe me, my friend, whatever you did, ano man ang nararamdaman mo, ano man yung hindi mo nagawa, mas mahal ka ni Lord kesa sa mas mahal mo ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord sa buhay natin. Number 2, be humble. Ask help and receive help from others. Kung ikaw po ay mukhang Grinch na, malapit na magkulay green, humingi ka ng tulong sa iba. Humingi ka ng Cindy Lou. Sino dito may kaibigan Cindy Lou? Si Cindy Lou kasi ang nagpabago, di ba, kay The Grinch, di ba? Romans 1 verse 12 says, I mean that I want to help each other with the faith we have. Your faith will help me, my faith will help you. Magtulungan po tayo. Pag hindi ko kayo nag-church, hindi ko kayo matutulungan. Kahit sabihin nyo pong pagpipray ko kayo ni Pastor, you know what? Ang makakapagpabago ho sa atin, yung word ni Lord. Saka yung kakayahan natin pumunta at sumulpot kahit hindi mo gusto. If you want to give up sa fellowship, sa grupo natin, don't. Why? Kahit hindi po kaibig-ibig yung sasamahan ninyo, there's something in them that God is doing and working behind the scene that brings healing sa buhay po natin. Kahit man kayo, di ba, ayaw nyo na ako makita eh. Ganon din naman ako. Si pastor na lang lagi tumatayo dito. But you know what? Yung pagsulpot natin sa bawat linggo at nagkikita-kita po tayo, nagpapagaling sa atin. Isn't it right? Tama? Wow. Palakpakan niya po natin ang ating pagpapatuloy sa isa't isa. James 5:16, admit your faults to one another and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous man has great power and wonderful results.
Hindi lang tayo humihingi ng kapatawaran at pag-amin sa Diyos, pati rin po sa isa't isa. Sino ho dito member ng life group? Say amen. O, pag nagla-life groups, hindi lang puros kainan, di ba? Hindi lang puro saya. Dapat po handa tayo mag-sorry. Sorry sis. Nainis ako sa iyo kanina. Pagdating mo pa lang, ang ganda-ganda mo kasi. Nasapawan mo ko eh. Di po ba? And you know what? By confessing and admitting yung nararamdaman mo, gumagaling ka. And you become honest. Sa young people naman, sorry, yung crush mo, mas crush ko. Yung pag-amin. Yung pagtanggap ng pagkakamali natin. Amen? Okay. God won't heal what you don't reveal. Hindi ka pagagalingin ni Lord pag hindi ka honest. Kaya po, kudos po doon sa mga nagtatampo in silence na hindi po nagpapasabi kung anong pinagtatampo nila o pinagtatampo natin. Ibabaon tayo ng kaaway sa ating tampo ng malalim na malalim. You know, Satan works best in isolation. Pag nag-iisa tayo, ano man ang nararamdaman mo na pangit, lalo kang ibabaon ng kaaway doon. Kaya ang paraan para manalo is through community because our community can heal us sa grace at power ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Number 3, be in the attitude of high expectation. So, even if you feel gloomy ngayong Pasko, wala kang masyadong inaasahan, malungkot ka, may sakit sa bahay, wala kang bonus, wala kang 13th month, hindi ka na regular, walang promotion na nangyari. Anyway, ang Lord naman ay Diyos po ng promotion at Diyos ng pagpapala. Amen? If things may not be working for you today, realize that there's always tomorrow. So dream again and believe again. Amen? Kung hindi naging okay sa iyo ngayon o kahapon, bukas pwedeng iba. Kaya kailangan mangarap ulit tayo at magpatuloy po tayo. Basahin nga po natin ito ng sabay-sabay. Ready, go. Expect and believe. Because not every closed door is locked. So push and knock. Pag may nakita tayong saradong pinto, wag ka kagad magtampo. Ayaw yata sa akin yan eh. Hindi. Paramdam mo yung presence mo. Kumatok ka. At kung hindi pa rin ka naririnig, itulak mo na. Pasensya na po kayo, kinapalan ko na po yung mukha. Ay, may handaan pala dito. Susuli ko lang po yung mga pinagbabawal na technique. Ephesians chapter 3, verse 20. Verse po na favorite natin. No? Ito po yung tumulong sa atin sa ating first fruit. Palakpakan natin si Lord. Wow! Amen? Yung kabuong halaga, kasama na ho doon yung mga naunang binigay pa at ibibigay pa lang. Yun po yung pinagsuma total. 400 plus. At alam ko madadagdagan pa po iyan. Ephesians 3:20, TPT version, the Passion Translation, sabay-sabay. Pwede ba i-claim natin to? Hawakan mo yung kamay na katabi mo. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. I claim that verse sa buhay po ninyo ngayong Pasko. 2 Corinthians 9 verse 8, kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng mga bagay. Pwede bang sabay-sabay pa ulit? Go! Kaya ng Diyos na... Sabihin mo, Lord, nagtitiwala po ako sa iyo. Wow! Sabi ni Zig Ziglar, when obstacle arise, you change your direction to reach your goal. Don't change your decision to get there. Huwag kang uminto. Huwag kang mag-quit. Baguhin mo lang yung ibang daan, baka mamaya mo, may ibang paraan papunta ho doon sa hinihingi mo. At panghuli po, pang last, be hopeful for others. Manampalataya ka sa Diyos, hindi lang para sa iyo, para sa iba. Don't give up on relationship. Pakisabi nga sa katabi mo, I will never give up on you. Kung katabi mo, asawa mo ngayon, sabi mo sa kanya, kailanman hindi kita isosoli sa nanay mo. Sabi ng iba wala na nawala na yung nanay ko wala ka ng pagsosolian. Hello? Let's look at this picture mga kapatid, no? Sa Nebraska, Alaska, may auction po na nangyari, bentahan po ng isang bukid.
Many years ago, meron pong isang pobreng farmer dahil sa kahirapan, napilitan pong ibenta ng kanyang ama yung kanilang natitirang lupa. Pagkalipas po ng maraming taon, nagkasundo po lahat ng villagers na yon na sa auction, walang magbibid o bibili sa lupa nila. Tahimik lang sila. At dahil bumaba yung presyo, naibalik po ng community yung lupa na nating kinuha sa kanila ng landowner. Pwede ba kayo natin gawin yan ngayong Pasko? That we will help empower other people. Tingnan natin yung picture na to. Wag na lang sa Maynila, sa Baliwag to eh. Papuntang bayan sa SM to eh. Ang daming sasakyan. Pero alam nyo po, wag kang mainis sa mga taong may sasakyan, may kukos ng traffic. Bawat taong nakasakay sa sasakyan, may kanya-kanyang dahilan habang sila naglalakbay sa buhay. Sabi dito, bibisitahin nila yung kanilang nanay sa weekend. Nalaman niya yung kanyang asawa ay buntis. Si Ian siguro to, kailangan niya magmadali. At nanganak na. Ito naman, nagmamadali para makis ang kanyang asawa at mga anak. Ito naman, nagmamadali kasi merong mahal sa buhay na nasa ospital. Ito naman ay nagtatrabaho, pahinante, para makapag-aral sa kolehiyo. Ito naman ay talagang gusto lang mag-shopping, shopping spree. Ito naman po, hindi maganda ang kanyang pagkakadrive, umiiyak kasi siya kasi katatanggal lang po niya sa trabaho. Yun naman po, nawalan ng mahal sa buhay. What am I saying, mga kapatid? Araw-araw ngayong Pasko, makakasalamuha ka ng iba't ibang uri ng Pasko na hindi kagaya ng Pasko mo. Please be sensitive. Please love unconditionally. Another picture. Nakuhaan po ng isang commuter ang batang ito na kagagaling lang sa school na imbis na umuwi na po sa eskwela, sa bahay, kailangan pa ho niya magstay sa lansangan, sa bangkenta para magbenta po ng sampagita at mukhang nakatulog na po sa sobrang pagod. Please be thankful and be grateful sa blessings na meron ka kasi hindi lahat pareho at pantay-pantay ang natatanggap nila. At pag may nakita ho kayo sa daan, alam niyong hindi sindikato, help them. Buy what they're selling. Huwag niyo na pong tawaran, parang awa niyo na po. Si pastora po, ang taktika po niya pag bumibili siya sa palengke, ang binibilhan po niya yung mga may edad senior. Alam niyo kung bakit? Mababait. Namimigay na lang. Hindi po. Tutulungan mo yung mga senior citizen na para makauwi sila ng maaga, makapagpahinga na sa bahay. Yung nangyari sa The Grinch, lumaki yung puso niya. Gusto ko po tanungin ko kayo ngayong umaga na to. Next picture. What would make your seatmate grow their heart bigger? Yung kaibigan nyo, yung nanay nyo, yung tatay nyo na pagod, yung hindi nyo kasama ngayon sa church. Pag-uwi nyo, anong pwede mong gawin na pwedeng magpalaki sa kanyang puso at pwedeng magpabago sa kanya? Just like the Grinch. Be there for someone. Believe God for their dreams. Encourage, help them win and recover, and help them make their hearts bigger sa tulong ng ating Panginoon. Magagawa natin to kasi may pangako ang Diyos sa Luke 4 verse 18. Tayo nga po tumayo para sa isang panalangin. Sabi dito, sabay-sabay natin basahin, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted, to preach deliverance to the captives, and to recover the sight of the blind, and to set the prisoners free. Ang pagtulong sa ibang tao, ang pagiging sensitive, ang pag-abot, at ang kagustuhang magbago, ang mabago ang isang Grinch, posibleng mangyari. Bakit? Sasaiyo ang tulong ng ating Panginoon. Sasayo ang kapangyarihan ng ating Diyos. Because the name Jesus is powerful. I would like you to close your eyes sa atin pong pagpikit. I'd like you to imagine and ask this question. Sinong Grinch kaya o may Grinch-like attitude ngayong Pasko ang kailangan kong intindihin, abutin at yakapin? At siguro po isa ring magandang tanong, Lord, ako rin po ba'y merong pong attitude kagaya ng Grinch? Totoo na merong dahilan para magalit ako, mainis ako. Pero Lord, ang attitude na to ay
nagdadala sa akin ng sobrang inis, ungratefulness, that I don't appreciate what you are doing sa buhay ng iba. And so we fall on sa category na hindi lang tayo victim, we become the villain of Christianity or Christmas. Please don't allow it. Allow God to change your heart right now. Habang nakapikit po tayo, hawakan mo yung puso mo. Lord, kaya po ba ako galit? Kaya po ba ako madaling mainis, madaling mairita? Kaya po ba ako hindi makapagmahal sa iba? Is it because my heart shrunk? Dahil lumiit ang puso ko dahil po sa mga nangyari sa akin. I'm praying right now, ngayong umaga na to, that Jesus will multiply and grow your heart bigger and bigger so that you can accommodate other people sa buhay mo para matuto ka magmahal at umintindi. Pakihawak po yung kamay ng katabi mo. Let me pray for your family. Lord, heal us as a family. Change us as a family. Remove and rebuke the Grinch-like attitude in our hearts. But thank you, Lord, because you know who we are. Alam niyo, Panginoon, ang mga moment na nagtatampo kami, nanghihina kami, nanlulupaypay kami, hindi kami okay. Pero salamat, Lord, for being so patient sa amin. We love you, Lord. Tunay nga po na walang ibang pwedeng magmahal sa amin kundi kayo lang, Lord. Nasa kabila ng aming kapalpakan at kahinaan, ipinapakita niyo po, Panginoon, na hindi niyo kami hinuhusgahan bagkus tinuturuan niyo po kami inaakay sa daan ng kapatawaran at kalayaan. Today, Lord, pinipili po namin, Panginoon, na mahalin ang mga tao sa Pasko. Bigyan niyo kami ng mga sindilo, mga bata at mga tao na pwedeng makatulong upang kausapin kami, upang baguhin kami, upang magbalik loob uli kami sa inyo, Panginoon. Lord, kung masaya po ang aming mga kasama sa Pasko, gusto rin po namin, Lord, maging masaya po kami. But sometimes may mga mental condition, physical condition, financial situation, Lord, na umaagaw sa aming kagalakan. Lord, huwag niyo pong payagan na dahil sa kawalan ng pera, maagaw ang kagalakan sa aming mga puso. Because, Lord, we may not have received gifts of provision or finances, but we have already received the gift of family, the gift of togetherness, and the gift of salvation through the Lord Jesus Christ. And that is more than enough sa aming mga buhay. So, Lord, we love you, oh God. Thank you, Lord. You can change a Grinch like us and transform us, oh God, to become the person that you want us to be. Make us sensitive, make us loving, make us patient, and help us, Lord, to dream again, to believe again. We're seeing doors of opportunities being opened for us. Breakthrough upon breakthrough sa aming mga buhay. Hindi kayo papayag na matatapos ang buwan ng Disyembre at ang taon na ito o wala kayong gagawing kamangha-mangha sa aming mga buhay. We believe you for that, O God. Kayang-kayang gawin ng Diyos na pasaganain ang aming buhay. Purihin kayo, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Pwede po ba, bago tayo kumanta, yakapin mo nga yung kapamilya mo at sabihin mo sa kanya, thank you for accepting a Grinch like me. Sige nga po, can you hug your family right now? Can you just appreciate them right now? At sabihin mo sa kanya, hindi ka nagsisi, nag-church ka ngayong umaga na to. Amen? Come on, palakpakan natin si Lord. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of
without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Continue to lift the name of Jesus. Death could not hold the victor before. You silenced the boast of sin and death. The heavens are open, the praise of you.